Welcome to Sharing Bible Truth and Prophecy Ministries. Ang pagkakasi sa Biblia. Saan nanggaling ang Biblia? Ang Biblia ay isang pagpapahayag ng Diyos sa tao na binubuo ng 66 na mga aklat na pinagsama-sama at naging isang aklat. 22 sa mga aklat ng Biblia ay makasaysayan. Ang nakararami sa 21 ay mga aklat ng hula. 21 ay nasa anyong mga liham at 2 ang patula. Bagaman sinulat ng 66 na mga autor na mga hari, magsasaka, mekaniko, mga taong mahilig sa agham, manananggol, general, mangingisda, ministro at saserdote. Isang maniningil ng buwis, isang doktor, ang iba'y mayayaman at ang iba'y mahihirap, na umabot sa isang panahong 1,600 taon. Gayunman ang Biblia ay iisang aklat sapagkat ang Diyos ang tunay nitong autor. Sino ang nagbigay ng mga hula sa Biblia sa tulong ng Espiritu Santo? Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyo ka ng Espiritu Santo. 2 Pedro Kapitulo 1, versikulo 21. Basahin ang 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 10 at 11. Pansinin, ang Espiritu ni Kristo ang kumasi sa mga propeta upang ipakita na ang buong Biblia ay isang Kristiyanong aklat. Gaano ang laki ng bahagi ng Biblia na kinasihan ng Diyos? Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. 2 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16, unang bahagi. Sino ang nagpahayag ng hinaharap sa mga propeta sa pamamagitan ng pagkasi ng banal na Espiritu? Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kaniyang ihahayag ang kaniyang lihim sa kaniyang mga lingkod na mga propeta. Amos Kapitulo 3, versikulo 7. Natitiyak ba natin na ang Biblia ay salita ng Diyos? At dahil naman dito kami ay nangagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos. Ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos. Unang Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 3, unang bahagi. Talastas kaya ng mga propeta na ang kanyang mga pabalita ay buhat sa Diyos. Opo, narito ang ilang mga halimbawa. Sinabi ni David, ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko at ang kaniyang salita ay sumaaking dila. 2 Samuel, Kapitulo 23, versikulo 2 at 9, huling bahagi. Basahin ang Jeremias, Kapitulo 1, versikulo 9. Sinabi ni Jeremias, narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Jeremias, Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 9. Sinabi ng Diyos kay Ezekiel, iyong salitain ang aking mga salita. Ezekiel, Kapitulo 2, versikulo 7, unang bahagi. Nang si Zacarias, na ama ni Juan Bautista, ay napuspos ng Espiritu Santo, sinabi niya na ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng kaniyang mga banal na propeta na nagsilitaw buhat ng unang panahon. Lucas Kapitulo 1, versikulo 67 at 70. Saan nanggaling ang lahat ng katotohanan at sa pamamagitan ng anong mga pamamaraan ipinaalam ito sa tao? Ang apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kaniya upang ipahayag sa Kaniyang mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali. At Kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kaniyang anghel sa Kaniyang alipin na si Juan, na sumakdi sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Hesukristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya.
Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 1 at 2. Sinabi ni Jesus, sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila. Juan Kapitulo 17, versikulo 8, unang bahagi. Nang nagpapahayag ng katotohanan sa mga propeta, ibinigay ni Jesus yon sa mga anghel na hinirang. Sa kalagayang nasa pangitay na inudyukan ng Espiritu Santo, sinabi ng anghel ang pabalita sa propeta na siya namang nagbigay nito sa tao alinman sa pasalita o sa pamamagitan ng pagsulat o kapwa. Konklusyon, maliwanag na ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Hebreo Kapitulo 1, versikulo 1. Ang Biblia ay aklat ng Diyos. Ito ay mananatili magpakailanman. Basahin ang Isayas, Kapitulo 40, versikulo 8. Makabubuti sa atin na pahalagahan ng salita ng Diyos tulad ng ginawa ni Job. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kaniyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kaniyang bibig ng higit kaysa aking kailangang pagkain. Job, Kapitulo 23, versikulo 12. Salamat po sa inyong oras. Nawa ang salita ng Diyos ay patuloy na magbago ng ating mga puso at magbigay sa atin ng pag-asa at lakas araw-araw. Tayo po ay manalangin, Ama naming Diyos na nasa langit. Maraming salamat po sa iyong banal at makapangyarihang salita na aming napakinggan sa araw na ito. Tulungan mo po kaming igalang at sundin ang awtoridad ng iyong salita sa aming araw-araw na pamumuhay. Naway ang Biblia ang maging ilaw sa aming landas at ang katotohanan na aming panghahawakan sa gitna ng kaguluhan ng mundong ito. Linisin mo po ang aming mga puso at isipan at hubugin mo po kami ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo po kami ng pananabik na basahin, pag-aralan at isabuhay ang iyong salita araw-araw. Salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at sa kapangyarihan ng iyong salita na nagbabago ng buhay. Iniaalay po namin sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat. Tanging sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesukristo, kami po ay nananalangin. Amen. Kung kayo po ay na-bless sa video na ito, huwag pong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe upang mas marami pa po ang makarinig ng mga banal na salita ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon.